Magandang araw sa ating lahat. Tiyak na mayroon na naman tayong matutunan sa araw na ito. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking channel upang maging updated kayo sa susunod pa nating mga video. Sige, birahan na nato ni. Good morning, teacher! Yes, good morning, class. How are you? Fine, sir, thank you. And how are you too? Oh, I'm also very fine, as fine as you. Sa nakaraang aralin ay ating tinalakay ang tungkol sa ugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan at Rebolusyong Amerikano at Pranses. Ang mga ideya at pananaw ng mga pilosopo at siyentista sa Rebolusyong Pangkaisipan o panahon ng Enlightenment ay nakaimpluwensya sa kalayaan ng Amerika mula Great Britain at may malaking papel din sa pagsibol ng Rebolusyong Pranses noong 1789 sa tuluyang pagbagsak ng pamahalaang monarkiya ng Pransya. Ang imperialismo ay nagmula sa salitang Latin na imperium nang ibig sabihin ay command. Ito ay nangangahulugan ng dominasyon ng isang makapangyarihang nasyon-estado sa aspektong pangpolitika, pangkabuhayan at kultural na pamumuhay ng mahina at maliit na nasyon-estado upang maging pandaigdigang makapangyarihan. Ang pagtatag ng maraming kolonya ang nagbigay daan sa pagpapalawak ng mga nasasakupan upang makapagtatag ng imperyo. Iba-ibang dahilan ng pananakop. Ang ilan ay binibigyang katwiran ang pananakop sa paggamit ng manifest destiny ay white man's burden. Ayon sa doktrinang manifest destiny, may karapatang ibigay ng Diyos sa United States na magpapalawak at angkinin ang buong kontinente ng Hilagang Amerika. Sa kabilang banda, paniniwala naman sa white man's burden na tungkulin ng mga Europeo at ng kanilang mga inapo na panaigin ang kanilang maunlad na kabiasnan sa mga katutubo ng mga kolonyang kanilang sinakop. Ang protectorate ay pagbibigay sa kolonya ng proteksyon laban sa paglusob ng ibang bansa. Ang concession ay ang pagbibigay ng espesyal na karapatang pangnegosyo. Samantalang ang sphere of influence ay isang lugar o maliit na bahagi ng bansa kung saan kontrolado ang pamahalaan at politika ng makapangyarihang bansa. Bunsod ng pangailangan sa hilaw ng mga sangkap, pagsunod sa sistemang kapitalismo at paniniwalang karapatan at tungkulin ng mga kanluranin na magpalawak ng teritoryo at ipalaganap ang kanilang kabiasnan, naganap ang ikalawang yugto ng pananakop. Maraming pagbabagong politikal, kultural at pangkabuhayan ang naganap sa mga bansang sinakop. May mga mabuti at hindi mabuting dulot ito sa mga kolonya. Ang dahilan ng iba ay upang sanayin ang sarili sa pamamahala at marami pang pagbabalat kayo. Iba-iba rin ang uri ng kolonyang itinatag batay sa katayuan ng mamamayan. May nagtayo ng kolonya, protectorate, concession at sphere of influence. Sa mga mananakop, pinakamalawak ang imperyo ng Britain. Hindi gaanong kilala ng mga Europeo ang Afrika sapagkat mahirap marating ang kaloob-looban nito. Hindi maasahan ang mga ilog dahil marami sa mga ito ang malalakas ang agos at lubhang mapanganib. Madilim ang gubat dito at maraming hayop na naglipana. Nagkaroon lamang ng kalaman dito nang marating ito ng isang misyonerong Ingles na si David Livingstone. Noong 1854, ginalugad ni Livingstone ang ilog Zambeze. Siya ang unang dayuhan na nakamasid sa magandang talon ng Victoria ay pinangalan sa reyna ng England. Nakita rin niya ang lawa ng Nyasa at Tanganyika. Dito siya namatay dahil sa sakit. Nung panahon na katanyagan ng pananakop, ang paglaganap ng relihiyon, ang pambansang ambisyon at mga pangailangan ang nagbunsod upang pag-agawa ng gitnang Afrika. Sa loob ng 30 taon, ang dating hindi kilalang mga puok ay naangkin lahat ng mga kanluraning bansa. Nakuha ng Belgium noong 1885 ang pinakamalaking bahagi ng Congo Basin sa pamumuno ng pinakatusong mga lakal ng Europe
si Haring Leopoldo I. Pinaghatian ng France, Britain, Germany at Portugal at Italy ang ilang bahagi. Nahati sa 3 rehiyon ang kontinente ng Africa. Una, ang hilagang bahagi na nakaharap sa dagat Mediterranean. Pangalawa, ang pinakagitnang bahagi ng tropiko o mainit na bahagi. At ang pangatlo, ang malamig na bahagi sa may timog. Madaling narating mula sa Europe ang unang rehiyon sa pamamagitan ng dagat Mediterranean. Ngunit matapos bumagsak ang Imperyong Rome, nahiwala ito sa Europe hindi lamang sa pamahalaan kundi maging sa relihiyon man. Islam ang naging malaganap sa hilagang Africa at naging mahigpit na kalaban ng Kristyanismo pati na ng Europe. Yumaman ang ibang lungsod sa rehiyong ito tulad ng Tunis at Algiers dahil sa pangungulimbat ng mga sasakyang dagat ng mga Europeo. Sa simula, interesado lamang ang mga Europeo sa kalakalan ng alipin. Ngunit kalaunan, naging interesado rin sila sa likas na yaman ng mga pook na ito tulad ng mga taniman ng ubas, citrus, butil, pastula ng mga hayop at mga pook na magandang panirahan. Pinaniniwalaang may mina ng bakal ang bundok ng Atlas sa Morocco para sa kanila kahina-hinayang na palagpasin ang ganitong mga pagkakataon dahil ito'y makapagdadala ng kayamanan para sa mga Europeo. Sa mga mananakop, hindi natinag ang Imperyong Great Britain. Sa halip, lalo pang lumawak ito. Pagaman lumaya ang 13 kolonya sa Amerika, punsod ng Rebolusyong Amerikano, nadagdagan naman ito sa ibang dako. Ang British East India Company sa India ay naging lubhang makapangyarihan ng pamahalaan at dinala ang makaisipan, kaugalian, edukasyon at teknolohiya sa bansa. Hindi naglaon, inilipat ang kontrol ng kumpanya sa pamahalaan ng Imperyo ng Great Britain noong huling bahagi ng 1800s. Tinawag ng pinakamaningning na hiyas ng Imperyo ang India. Sa Treaty of Paris noong 1763, nagwakas ang 100 taong digmaan ng France at Britain. Nawala ng teritoryo sa India ang France. Nakuha ng United States ang Pilipinas at iba pang dating mga sakop ng Spain tulad ng Guam na naging himpilang dagat patungo sa silangan at ang Puerto Rico bilang himpilang dagat sa Caribbean. Matapos ang unang digmaang pandaigdig, nakuha rin nila ang 2 teritoryo, ang Samoa na naging mahalagang himpilang dagat at ang Hawaii kung saan makikita ang Pearl Harbor na siyang pinakamatampok na basing pandagat ng United States sa Pacific. Mahihina ang West Indies, New Zealand at mga bansa sa Central America at walang pagkakaisa mga ito upang may pagtanggol ang kanilang bansa. Ang hukbo ng Amerika ay nagsilbing tagapangalaga sa mga pook na ito upang mapanatiling bukas ang pamilya sa mga bayan na ito, makakuha ng hilaw na sangkap at mapangalagaan ang ekonomikong interes ng Amerika. Ang malalaking samahan ng negosyo sa Amerika ay nakakuha ng malaking bahagi ng lakas pangkabuhayan tulad ng pag-aari ng mga minahan, mga balon ng langis, mga taniman, mga daang bakal at samahan ng mga sasakyang dagat. Maraming pagbabago ang binunga ng kolonisasyon sa lupaing sakop. May pagbabagong pampulitikal, pang-ekonomiya, panlipunan at pangkultura. Ang imperialismo sa Africa at Asia ay naging daan upang makaranas ng pagsasamantala ang katutubong populasyon mula sa mga mapaniil na patakaran ng mga dayuhan. Pinagsamantalahan ng mga kanluranin ang kanilang likas na yaman at lakas pagawa. Naging sanhi rin ito ng pagkasira ng kulturang katutubo sa ilang bahagi ng kolonya dahil sa pananaig na impluensyang kanluranin. Sa usapin ng hangganang pambansa, ang pamana ng mga kanluranin ay ang hidwaan sa teritoryo na namamayani pa rin hanggang sa ngayon sa ilang bahagi ng Africa at Asia, bunga ng hindi makatwirang pagtatakda ng mga hangganan.
Naway marami kayong natutunan sa araw na ito. Maraming salamat at hanggang sa muli.